Mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ngayon ay nasa dako ng question and answer portion kung saan ang mga katanungan po na matagal na pong itinatanong hindi lamang ng mga ilan kundi ng maraming tao upang matiyak na po ang kaligtasan at patuloy na linawin ang mga bagay-bagay sa mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay. Mayroon po tayong katanungan dito, kapatid na Renato, na talaga namang ayon po sa mga nakalap nating impormasyon, ito po ay malimit o kadalasan po na nadidinig natin sa mga social media. Ganito po ang katanungan. Sisimulan po natin sa ganito. Ang sabi po, ako po ay naniniwala na ang Diyos ay gumawa ng mga tanda bago dumating ang kawakasan, gaya ng mga sumusunod, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Makakarinig tayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Magsisiddig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Maraming mga titisod at magkakaluluhan ng isa't isa at magkakapuotan ng isa't isa at magsisimbangon ng maraming bulaang propeta. Sa ibaba po ng pahayag na ito ay may nakasulat na ipangangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatuto sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Ang tanong po, mga kapatid, ang akin pong tanong ay ito, saan po ba magbubuhat o manggagaling ang pangangaral ng ebanghelyo na nakatakdang lumaganap sa buong sanlibutan? Ito po ba ay mayroong hula at may pagpapatuto sa banal na kasulatan? Sana po ay matulungan tayo ng Panginoon. So, ang ibig kong sabihin sa aklat ng Mateo, chapter 24, verse 14, ipapangaral ito ng kaharian sa buong sanlibutan at sa pagpapatuto sa lahat ng mga bansa at kung magkagayon darating ang wakas. So, yun po ang tanong na sa karamihan ay marami nang nangangaral na paparito. At ano po ba ang pangalan nung kaharian o nung dalisay na relihiyon na itinayo ng Panginoong Jesucristo na sa pangangaral ng pagpapatuto sa lahat ng mga bansa ay darating ang wakas? So, yun po ang napakalalim na tanong na magbibigay ng susi ng kaalaman at pagkaunawa na sa napakarami na nangangaral ng mga relihiyon sa iba't ibang panig ng bansa at hindi lang sa bansa ng Pilipinas. At sadya nga pong nalito ang napakarami ng mga tao sa panahon ng kawakasan sapagkat napakarami ng tanda sa langit at sa lupa na nangyayari at marami na mga unexpected na mga kalamidad na dumarating sa muling pagparito na siyang tanda ng pagparito ng ating tagapagligtas. Tama po, kapatid. So, ang tanong po ang aking pong tanong ay ito, saan po ba magbubuhat o manggagaling ang pangangaral ng Ebanghelyo na nakatakdang lumaganap sa buong sanlibutan? Ito po ba ay mayroong hula o mayroong pagpapatuto sa banal na kasulatan? Sagot, ayon sa propesiya. Ito po, may sagot naman na ayon sa propesiya. Mikas chapter 4 verse 7, at aking gagawin ng pilay na isang nalabi at ang natapon sa malayo na isang matibay na bansa. At ang Panginoon ay mag-ahari sa kanila sa bundok ng Sayon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen. Mikas chapter 4 verse 1, ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at ang mga tao ay paroroon sa Kanya. Amen. So, ibig po sabihin dito sa hula na sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Mikas, kagalang-galang na kapatid, ang sinasabi dito mag-ahari sa kanila sa bundok ng Sayon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Ang binabanggit po rito na pag-aharian ng Panginoon ay sa kanila. At sino po ba itong kanilang tinutukoy? Dahil sa sinasabi ng banal na kasulatan, maraming tanda o pangitain sa pagparito ng ating tagapagligtas. So ano po ba ang pangalan nung dalisay na relihiyon na babalikan?
na sinasabi sa aklat ng Mikas na mag-ahari sa kanila sa bundok ng Sayon. So ang sinasabi po rito, yung bundok ng Sayon at tinutukoy na pag-aharian ay sa kanila. Ibig po bang sabihin, kapatid na Randy rito at tinutukoy na kanila, ito po ba yung mga taong naniniwala sa hula ng mga banal na propeta? Amen po, kapatid na Renato. Ayon po sa karunungan at kaalaman na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ang tinutukoy po rito, yung bundok ng Sayon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Ang pag-aharian ng Panginoon. Amen. So, ibig po sabihin, sa mga nakakarinig o nakakapanood ng programa ng ministeryo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, ang pag-aharian ng Panginoon na tinutukoy na sa kanila ay bundok ng Sayon. Ito pong bundok ng Sayon, ito po yung mga hinirang at tinawag at pinili na iniimbitahan upang makapanumbalik na at maniwala na sa hula ng mga banal na propeta na ibinigay sa ating tagapagligtas ang pamamahala na hindi magwawakas at tatawagin siyang walang hanggang prinsipe ng kapayapaan. Amen. So, ibig kong sabihin ng kapatid, kung ang hari ay lumuluklok sa banal na bundok ng Sayon at siya'y mag-ahari hanggang sa magpasawalang hanggan, ibig kong sabihin, malinaw na inihahatid sa atin ng propesiya na ang panggagalingan ng pangangaral ng Ebanghelyo ay sa isang dako kung saan naroon ang ating Panginoon. Amen po ba ron, kapatid? Amen. So napakaliwanag po na pinaunawa ito sa atin upang ito'y mahayag at marinig ito ng napakaraming mga iglesia na naligaw sa paniniwala. Kaya nga po sadyang nalito ang mga tao, ang mga tao ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na tinatawag na pinipili upang makapagbalik loob at makapagsisi sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen. So ang tinutukoy ho pala ditong kanila ay mga iglesia na mga naligaw sa paniniwalang espiritual na maghahari na siya magpakailan-kailan pa man sa banal na bundok ng Sayon. So napakalinaw po na ang katuparan ng hula na sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Mikas talagang yung mga taong iniimbitahan na magtitiwala ng paniniwala na mga saksi na binuhay na maguli yung ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na saksi tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Ito po ang lumilitaw na hula, kapatid na Randy, sa paniniwala bilang saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. So, ibig sabihin, nagbibigay po siya ng liwanag sa mga audience, sa mga listeners, na magiging accredited ng paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na ang lahat po pala nung iniimbitahan na sa mga tandang nangyayari sa langit sa muling pagparito ng anak ng tao, meron tayong paniniwalaang nangyaring hula na nagsakripisyo siya on the cross, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, at sa ikatlong araw po binuhay siyang maguli. Amen. So may maliwanag po na katwiran tayong paniniwalaan upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon na habang tayo naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito sa napakaraming tanda na nakikita natin sa langit at sa lupa, at sa napakaraming nangangaral na mga relihiyon na malapit na pumarito ang ating tagapagligtas. So, ang lumilitaw po sa sinabi ng Panginoon Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo kay Propeta Mikas, ang Panginoon ay mag-ahari sa kanila sa bundok ng Sion mula ngayon hanggang sa walang hanggan. So, ang tinutukoy na kanila rito ay yung po mga magiging participant ng Panginoong Jesucristo na accredited sa hula ng mga banal na propeta na naniniwala na mga saksi na binuhay na maguli yung ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas, kapatid na Randy. Amen. So, dito siya mag-ahari sa mga taong ito, na mga lalaki at babae, na wala siyang tinatangi na paniniwalaan natin na yung hula na Propeta Isaias na magbibigay siya ng tanda, na paniniwalaan natin na siya yung pinako sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami all over the nation, nationwide, worldwide, transparent sa lahat ng mga tao sa buong mundo, na ito naman po walang bayad na ipinapahayag na paniniwalaan ng sino mang mga tao
So napakaliwanag po na tayo yung kanila, tayo yung paghaharian ng Panginoon na tinutukoy na sa kanila na bundok ng Siyon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. So di ang nagbibigay ng matibay na klarifikasyon sa mga maraming nagtatanong at nangangaral na malapit ng pumarito ang ating tagapagligtas, ang mangyayari po itong hula ni Propeta Micah at ang Panginoon maghahari siya kanila sa bundok ng Siyon. So tinutukoy pong kanila dito plural, ano po? Ito yung mga tao na nakakarinig na ipinapangaral at pinapahayag sa social media, transparent na walang bayan, na yung ating manunubos pinako sa krus, tanda na pagtutumusin ng kasalanan ng marami, at tayo nakapanahon na upang sa imbitasyon imuna tayo sa pagkaunawa ng paniniwalang espiritual upang meron tayong maging sandigan sa paniniwala bilang mga saksi tapat sa pagkabuhay na maguli, na tayo yung mga naligaw sa paniniwala na kinukupkop at kinakahabagan na ngayon at kinakaawaan na at inipisan na tayo sa paniniwalang espiritual. Amen. Na tayo yung plural na binabanggit sa hula ni Propeta Micah, chapter 4, verse 17. At ang Panginoon ay maghahari sa kanila sa bundok na Siyon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen. So dakila at napakadalisay po nitong sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Micah na matutupad sa atin bawat mga magiging bahagi ng participant o mga magiging believers o mga followers ng Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli, na meron pong matibay at matatag na relasyon na nagsisipag-intay at nagsisipagbantay na sa muli niyang pagparito pinauunawa sa atin yung maraming tanda sa langit at sa lupa na sa pagparito niya marami na mga magsisiparito sa pangalan niya na magsasabi na narito na ang Kristo at ililigaw ang marami. So maliwanag po na yung mga naligaw na marami ay pinanunumbalik na tinimbitahan na upang magkaroon na ng matibay at sagradong pananampalataya. Amen. Upang magkaroon na ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay na sa pagparito ng ating tagapagligtas bahagi tayo ng hula ng mga banal na propeta na tinatalakay natin on social media, transparent, nationwide, worldwide, na napapakinggan ito ng sino ang mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga na manunumbalik na sa paniniwala at pangahawakan ng tapat at mabutit iingatan yung napapakinggan na pinapahayag na katwiran ng ating manunubos na tinubos niya tayo sa walang kabuluhang pagkakaligaw ng paniniwala ng sanlibutan. So maliwanag kapatid na Randy na ang tinutukoy po na paghaharian na kanila ay mga tao, mga kalalakihan at kababaihan na pinisa ng Panginoong Jesucristo sa paniniwalang espiritual na sa bundok na sayon siya mag-ahari mula ngayon hanggang sa walang hanggan. So maliwanag na sa bundok ng sayon po ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na maghahatid ng kapayapaan at kaligtasan ng mga kaluluwa ng marami. Na ang bundok ng sayon po ang pinili at ninasang paghaharian ng Panginoong Jesucristo na yung mga kalalakihan at kababaihan ang ninasa na pinili na paghaharian ng kanyang katwiran ng mga saksi na nagpapatotoo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw na mga nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. At ito po yung mga kalalakihan at kababaihan na nagtatanong na ano ba ang tunay na pangalan ng dalisay na kaharian o dalisay na relihiyon na nag-iintay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. So napakaliwanag po ng mga katanungan na sinasagot tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa mga katanungan na alin ba ang tunay na relihiyon na nag-iintay sa muli niyang pagparito na gumaganap ng napakadakilang sakripisyo niya na ginawa on the cross. At napakadakila pa nga dito kapatid sapagkat nasasaad pa sa aklat ng Propeta Micah. Ito yung masasumpungan sa aklat ng Micah chapter 4 verse 2.
at maraming bansay magsisiparo at mga nagsasabi, magsiparito kayo at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos niya po. At siya'y magtuturo sa atin ng kanyang mga daan at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas sapagkat sa Sayon, kaya napakadakila kapatid, sapagkat sa Sayon ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Salamat, napakatibay po, kapatid na Randy, na nung ibinigay sa atin na talakayin na magmumulat sa pagkaunawa ng mga katulad nating mga participant o followers ng ating Panginoong Jesucristo bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli, na binibigyan na tayo ng matibay at matatag na pagkaunawa sa pag-iintay at pagbabantay natin sa napakaraming tanda sa langit at sa lupa na nangyayari sa panahon ng kawakasan. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, sa lahat po ng nakikinig, kung ang tanong niyo po sa inyong mga puso at isipan yamang marami ng relihiyon na talagang nakatalatag sa buong sanlibutan at gusto niyong linawin, tunay po na isang dakila na linawin ng mga bagay na ito kung alin ang panggagalingan o saan magbubuhat ang pangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, may mga propesiya po na tunay na nagsasabi. Kung inyo pong susuriin, mga kapatid at mga kaibigan, mayroon pa pong bulag si Propeta Isaya na masusumpungan sa aklat ng Isaya, chapter 52 verse 7, na tunay na sinasalita sa atin kung saan manggagaling ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, pakinggan po natin, kapatid na Tisoy, pakibasa nga yung aklat ng Isaiah chapter 52 verse 7 upang patuloy na pagtibayan sa puso't isipan ng mga nakikinig ang katotohanan ng nagbubuhat sa banal na kasulatan. Basahin po natin ang salita ng Panginoon na ibinigay ng Propeta Isaias. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paani ang magdadala ng mga mabuting balita na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sayon, ang iyong Diyos ay naghahari. Amen. So napakabuti ng Panginoon Diyos sa lahat ng sinabi niya doon sa mga banal na propeta na ngayon ay naka-related sa mga iniimbitahan ng mga listeners at magiging followers ng Panginoong Jesucristo na magpapatotoo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Amen. So, maliwanag po na ang sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias ay matutupad ito ngayon sa panahon ng kawakasan dahil ito na yung last hour o last days na binabanggit ng napakarami sa mga nagsisipag-intay sa muling pagpalitan ng ating tagapagligtas. Amen. So maliwanag po na dito pala sa banal na bundok ng Sayon siya babalik Amen. ang ating tagapagligtas. So maliwanag po na ang hula ni Propeta Isaias na sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias ay matutupad doon sa mga magiging participant ng Panginoong Jesucristo na magpapatotoo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Amen. So ito po yung dalisay na relihiyon na nag-iintay na babalikan ng ating tagapagligtas kaya siya paparito. Dito po nanggagaling yung magandang lakad ng nagdadala ng mabuting balita na naghahayag na ng kapayapaan na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti ng bawat nakakarinig. At nagtatanong na namumula tayo sa mga katanungan natin kung ano ba ang pangalan ng dalisay na relihiyon na nag-iintay sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo at bakit siya paparito. So makukuha na po natin kung bakit siya paparito dahil meron siyang babalikan. Amen. Meron tumutupad. Nung hula ng mga banal na propeta na kung paano nag-sacrifice siya on the cross upang tubusin niya yung sarili niyang bayan, ang sariling pag-aari at ang bayan niya rito, yung mga tinatawag at iniimbitahan niya sa huling hapunan at saka saan ang magaganap, natutuparin natin at paniniwalaan natin yung kanyang pagsasakripisyo on the cross na kaya siya paparito, babalikan niya yung mga tumutupad at umaalala ng kanyang pagdurusa on the cross. Na kung paano siyang nagdusat, naghirap siya sa krus meron siya mga tinawag at pinili na nagkakaisa sa doktrina ng paniniwala at nagkakaisa ng bautismo sa paniniwala na nag-iintay na sa muli niyang pagparito, kaya siya paparito, may babalikan siyang sariling kaharian na kanyang itinayo sa paniniwala. So napakabuti po mga kapatid sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na tayo pala yung mga gaganap nito
na mga inheritance, mga nalalambing, mga tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan, na nagsisipag-intay. Na dito po maliwanag na sinasabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niya o nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti. Kaya nagdadala ng mga mabuting balita na nanggagaling sa bundok ng Sion, na babalikan ng ating Panginoong Jesucristo na tumubo sa atin, na tumutupad tayo na siya binuhay na muli, upang ito'y marinig ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya po ito ang dalang-dalang mabuting balita sa ikabubuti na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa sayo ng inyong Diyos ay maghahari. Amen. So nakagagalak po na binigyan tayo ng katuparan ng kalooban ng Panginoon Diyos sa mga banal na ng kanyang kalooban sa mga banal na propeta, na nangyayari ito at nakarelated yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, na nakaugnay yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta, na tayo ang katuparan ng mga nagsisipagtanong na kung ano ba ang pangalan ng dalisay na kaharian o dalisay na relihiyon, na babalik yung ating tagapagligtas. At nalalaman natin ngayon na sa pagparito niya, bahagi pala tayo ng kanyang dalisay na relihiyon, yung nababalikan niya, na tayo pala yung mga hinirang niya at pinili at tinawag niya upang magsipagbunga sa paniniwala, pag-asa at pag-ibig at kagalakan, na meron tayong kagalakan na inaantay sa muli niyang pagparito, sapagkat tayo may mga obligasyon bilang mga kalalakihan at kababaihan, na meron tayong tungkulin bilang tagapagmana na tinanggap, na pinaniniwalaan natin yung kanyang sacrifice on the cross, na binuhay siya maguli in the third day. So napakaliwanag po na ang bundok pala ng Sion na tinutukoy, na babalikan, na pinanggagalingan, na nagdadala ng mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, ang iyong Diyos ay maghahari. So sa bawat followers po pala ito ng Panginoong Jesucristo, ng mga saksi, sa pagkabuhay na maguli, siya naghahari. So maliwanag na sa bawat individual na kalalakihan at kababaihan, maghahari yung katwiran ng pagkabuhay na maguli, na yung patotoo, yung binhi ng patotoo ng ating tagapagligtas, tumatahan sa puso at isip ng mga nakakarinig ng patotoo na pinaniniwalaan natin. Tayo pala ang itinayo niyang kaharian na bundok ng Sion, na kanyang babalikan sa muli niyang pagpariso. Amen. So nakagagala po mga kapatid, na binibigyan tayo ng katiyakan at kasiguraduhan sa lakad natin, na meron tayong katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay, na kung pumarito siya, natupad sa atin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Corinto, chapter 15, verse 51, na yung merong kabulungan, nakikita natin mapapalitan ng walang kabulungan sa pagtunog ng pakaka. Amen. So nakagagala po na meron tayong karunungan na napakinggan, na ito'y ating pinagbubulay-bulayan upang lumago sa kaalaman at paniniwala natin, at nakatiyak tayo sa buhay na walang hanggan, na meron palang babalikan dalisay na kaharian at dalisay na relihiyon. Kaya pala siya babalik, meron pala siya itinayong dalisay na relihiyon na kanyang babalikan. At yung babalikan ng dalisay na relihiyon mga pinili at tinawag pala niya upang saksihan yung kanyang sacrifice on the cross, na kung paano siyang namatay sa kasalanan ng marami at binuhay siyang maguli. Tayo ho pala yung bunga sa pagkapanganay na babalikan niya, na kanyang kaharian, na pinili na paghaharian niya magpakailan-kailan pa man. Amen. So napakaganda pong mga pagsasaliksik at pagkabubulay-bulay, at napakadalisay na katanungan at kasagutan, na ang sumasagot sa atin ang Panginoon Diyos sa lahat ng sinabi niyang natupad ngayon sa mga banal na propeta. Amen. Kaya mga kapatid, napakadalisay pong aralan nito, na sa panahon ng kawakasan na mga iniimbitahan tayong lahat. Ito na ho yung panahon na minumulat na tayo sa katotohanan, sa napakaraming kabagabagan na gusto nating dapat na malaman at naunawa ang bawat isa, at gusto nating matiyak na sa pagparito ng ating tagapagligtas meron tayong talagang
opportunity o napakadakilang obligasyon na tinutupad bilang tao na merong hula na nangyari na ginawa yung ating tagapagligtas, na meron tayong hula na paniniwalaan na pinagtitibay sa atin at pinatatatag sa ating puso't isipan na merong sumaksi doon sa hula at merong nangaraan ng hula na nangyari. At tayo naman yung mga nalalabing tagapagmana nagaganap nito at magpapatuloy nito upang ihayag natin yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao. Amen. At itaas natin yung kanyang pinagsakripisyon on the cross sa lahat ng mga tao. So napakadakila ng kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao sapagkat ito ay magmumulat sa maraming nakakarinig at makakapanood at maraming magtatanong at handa namang sagutin tayo ng Panginoon Diyos doon sa lahat ng mga magtatanong sa mga susunod pang kabanata sa ganitong pag-aaralan natin at sa saliksik natin na pinagtitibay tayo sa paniniwala upang seluhan tayo ng katwiran ng pagkabuhay na maguli upang makatiyak na tayo sa paghihintay natin sa muli niyang pagparito na may babalikan siyang mga nag-aaralan at merong inaalalang hula ng mga banal na propeta na nagpatibay sa paniniwala natin yung hula ng mga banal na propeta na walang dagdag, walang bawas sapagkat merong nagpatotoo ng hula ng mga banal na propeta at meron siyang tinawag na 12 apostol ng Kordero na nagpatibay naman at nagpatatag ng ating pananampalataya sa paghihintay natin at sa pagbabantay po natin sa muli niyang pagparito. Amen po, kapatid na rin nato. Kaya nga mga kapatid, inyo pong narinig ang mga propesiya na tumutukoy kung saan magbubuhat ang pangangaral ng mabuting balita. At sa kadagdagan pa po, sa lubos nating kasisiya mga kapatid at mga kaibigan, may nasusulat po sa aklat ng Pedro, pakaisipin natin mabuti, nalalaman natin na ang mabuting balita ay magbubuhat sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang isa pang magbibigay sa atin ng liwanag dito mga kapatid, nasaan po ba ang Panginoong Jesucristo? Saan po ba mangangaral ang Panginoong Jesucristo? Saan po ba madidinig ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo? Kapatid na Renato, may nakasulat po sa aklat ng Pedro, Kabanata 2 at talata 6, na ganito po ang sinasabi, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa Sion, ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. So nakagagalak na mga kapatid na Randy na talagang napakaliwanag na binibigyan tayo ng pagkaunawa dito sa sulat ni kapatid na Pedro na siya hinirang ng ating tagapagligtas na kasama sa lahat ng paghihirap at pagsasakripisyo upang tubusin ang kasalanan ng marami sa buong sanlibutan. Amen. So ang sinasabi po ang nilalaman ng kasulatan narito aking inilagay sa Sion, ang isang Amen. batong panulok na pangulo. So at alam naman po ng maraming nangangaral na ang batong panulok na pangulo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. At siya lang po ang iisang lalaking nakalagay sa banal na kasulatan nakalagay sa banal na kasulatan na sa pangalan ng Jesucristo natin masusumpungan yung kaligtasan natin bawat isa. At ang nilalaman ng kasaysayan ay nakalagay sa Sion. Amen. Ang isang batong panulok na pangulo, ang sinabi hirang, mahalaga at ang naniniwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Amen. So napakaliwanag po nung sinasabi ng ating kapatid na alagad ng ating Panginoong Jesucristo, nakakita po ito at sumaksi ng talagang pangyayari nung siya ay nagdusa on the cross upang tubusin tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen. Kaya isang napakadalisay na pag-aaralan at napakadakilang mensahe na pinaabot natin ito sa kapwa nating mga iglesia o mananampalataya na mag-iintay na ng katuparan ng pagparito ng ating tagapagligtas. Amen. Na datnan tayo na nananatili tayong tapat no sa hula ng mga banal na propeta na siya yung ipinapo on the cross na nag-sacrifice sa atin upang tumusin tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. So nagbibigay po ng karunungan at kaalaman sa atin sa pag-aaralan natin at katiyakan
nasa pagparito ng ating pinaniwalaan na batong panulok na Pangulo, hirang, mahalaga, at ang naniniwala sa kanya hindi mapapahiya. So binibigyan po tayo ng katiyakan sa pagparito niya. At siya din ang tumawag sa atin na mga hinirang niya na sumasampalataya at naniniwala na mga saksi tapat sa pagkabuhay niyang manguli. Siya rin ang tumawag na tayo yung kanyang piniling bayang sariling pag-aari na paghaharian ng kanyang katwiran. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya manguli. Amen. So, napaka-liwanag po nitong hula ng mga banal na propeta na ngayon po nangyayari ito sa atin bilang mga followers o participant ng Panginoong Jesucristo na tayo yung tumutupad ng hula ng mga banal na propeta na merong natupad sa ating hula po ngayon, kapatid na Randy, bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus na nahayag sa atin ang larawan ng iisang Diyos na tunay ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen. Nahayag po nung siya pinapos on the cross at muling binuhay sa ikatlong araw. So napakadali sa pong pag-aaralan o tanungan at ang sumasagot sa ating mga tanong yung ating Panginoon Diyos na nagsalita sa mga banal na propeta na maliwanag na tayo nakarelated sa katuparan nangyari sa hula ng mga banal na propeta at pinagtibay at pinatotohanan po ito ng mga banal na apostol na sila yung mga sumaksi ng lahat ng mga bagay na kanilang nakita at nakasama at nakausap at nakanilang nahipo yung ating tunay at iisang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Kaya nga po mga kapatid at mga kaibigan, dumating pa po ang isang napakadakilang katanungan na pinatunayan daw ng propesiya na ang bundok ng sayo ng panggagalingan ng Ebanghelyo at ito'y pinatotohanan din ng mga banal na apostol. Ngayon, nalalaman ng lahat ng mga Kristiyano na mayroong bayan na tinawag sa pangalan ng ating Panginoon. Ngayon po ang tanong po na dumating sa atin, ito rin po bang bundok ng Sayon, ang bayan na tinawag sa pangalan ng Panginoon? Saan po ito matatagpuan? Napakadakila ng katanungan mga kapatid at mga kaibigan. Talagang tunay nga na gusto natin linawin na ano ba talaga ang pangalan ng bayan na tinawag ng ating Panginoon. Mayroon bang propesiya na nagsasabi na itong ang banal na bundok ng Sayon, ang bayang tinawag sa pangalan ng ating Panginoon? Kapatid, pakinggan natin mabuti ang hula sa aklat ni Propeta Isaiah, chapter 18, verse 7. Pakibasa po, kapatid na Tisoy, kung ano po ang nilalaman ng propesiya na masusumpungan sa Isaiah chapter 18, verse 7. Basahin po natin ang masagutan sa ating mga tanong, mga kapatid at mga kaibigan. Ito huwag natin gawing sinungaling ng Panginoon. Basahin po natin sa aklat ng Isaiah. Sa panahong iyon ay dadalhin ng isang kaloob sa Panginoon ng mga hukbo ng mga taong matataas at makikisig. At mula sa bayang kakilakilabot na mula sa kanilang pasimula hanggang sa harapin, isang bansa na sumusukat at yumayapak na ang lupain ay inahati ng mga ilog sa dako ng pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na bundok ng Sayon. Napakadakila kapatid. Ibig sabihin kapatid, kung tinatanong natin sa ating puso't isipan, ito ba ang bayan na tinawag sa pangalan ng Panginoon? Ngayon, ito rin ang tanong na marapat natin tanggapin sa ating puso't isipan. Nasaan po bang dako ang pangalan ng ating Panginoon upang pagtibayin sa ating puso't isipan? Hindi ba't nakasaad po rito sa dako ng pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na bundok ng Sayon? Amen po mga kapatid. Kaya kapatid na rin nato, patuloy pong inihahatid sa ating mga kapatid at mga kaibigan ang katibayan ng paggagalingan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos. So tunay nga po kapatid na nakagagalak na sa pag-aaralan natin, pinagtitibay tayo ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala sapagkat lahat ng sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta ay natutupad sa atin ngayon ng kanyang mga panauhin, kanyang mga bisita na inimbitahan na aalalahanin at gaganapin natin itong sinabi ng kanyang ama doon sa mga banal na propeta na ang ating Panginoong Jesucristo ang espiritu ng hula na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen. So napakalinaw po na ipinapahayag at ipinapaabot sa atin ang pagkaunawa doon sa mga maraming nagtatanong
at nag-aalala kung ano ba ang pangalan ng tunay na relihiyon na babalikan ng ating tagapagligtas. So ayon po sa hula ni Propeta Isaiah sa chapter 18 verse 7, sa panahong yaoy dadalhin ng isang kaloob sa Panginoon ng mga hukbo ng mga taong matataas. Ito po yung panahon na binabanggit. Ito po yung panahong yaoy dadalhin ng isang kaloob sa Panginoon. Dadalhin ng kaloob sa Panginoon ng mga hukbo ng mga taong matataas at nakikisig. Ito po yung matataas na tao, hindi mga higanti po ito. Ibig po sabihin ng matataas yung mga makarangalang tao ito, malalakas na tao. Dadalhin po ito sa Panginoon na ang pangalan naman ng tinatahanan ng Panginoon ng kanyang kalooban at ng kanyang puso. Ang tinatahanan niyang bahay, tayo mga iglesia na umaalala ng mga saksit nagpapatotoo na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas. Ayon po ba tayo ng kapatid na Randy sa hula ng mga banal na propeta na sinabi ng Panginoon Diyos? Amen po, amen po. Na ito po matutupad dito sapagkat siya ang makapangyarihan Diyos na nagsalita at magsasagawa nito. At lahat ng kanyang sinabi sa mga banal na propeta nangyari po ito ngayon sa panahon ng kawakasan bilang mga panauhin niya at bisita niya na nakikipag-aralan na sa lahat ng mga hula ng mga banal na propeta na tayo yung ninasa niya, pinili niya na dakong tahanan, mananahan na yung katwiran ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinaniwalaan natin na yung ating tagapagligtas binuhay na maguli sa ikatlong araw. Ang sabi po rito mula sa bayang kakilakilabot na mula sa kanilang pasimula hanggang sa haharapin. Ayun, mula sa pasimula hanggang sa haharapin. Isang bansa na sumusukat at yumayapak na ang lupain ay hinahati ng mga ilog sa dako ng pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng bundok ng Sion. Amen. O, dito pala maghahari ang pangalan ng Panginoon Diyos sa bundok ng Sion. Sa lahat po ng mga nakakarinig, sa lahat po ng mga nagtatanong, wala pong ibang pangalan sa silong ng mga langit tayong hahanapin pa sa banal na kasulatan, kundi iisa lang po ang nasusumpungan natin sa lahat ng mga hula ng mga banal na propeta na accredited in heaven at recorded in heaven, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na kalipunan po ito ng mga kalalakihan at kababaihan na mga tapat na nagbuhos ng paniniwala at pagkilala na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen. Mga kapatid, sa pananampalataya. Amen. Talagang tayo po talagang dinaragdagan ng kaalaman ng paniniwala upang ma-inspire tayo at magalak tayo sa muli niyang pagparito na mayroong tinawag at pinili at tinirang upang mag-aralan at alalahanin natin yung kanyang sacrifice on the cross na tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami at sa ikatlong araw, binuhay po siyang maguli at pinatunayan po yan sa buong mundo. Amen. Napakadakila po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga dun sa katanungang narinig natin kanina, mga kapatid, saan po magbubuhat ang pangangaral ng mabuting balita at yamang marami pong bansa sa silangan, may ibibigay po ba sa atin ng Panginoon na mapagpupunan natin ng isang kaisipan, ng napakadakilang kaisipan upang patuloy na pagtibayan sa ating puso't isipan. Kapatid na Tirso, may nakasulat po sa aklat ng Propeta Isaiah. Napakadakila nito, kapatid na Renato. Ito yung mga palatandaan, mga kapatid, kung paano natin tutukuyin yung bansa, yung espesipikong bansa na panggagalingan ng mabuting balita. Kapatid, pakibasa po para madinig po ng ating mga tagapakinig. Isaiah 24:15. Kaya't luwalhatian ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid, bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Amen. Napakadakila po kapatid nun sa mga pulo ng dagat. Alam naman natin mga kapatid na ang bansang tinutukoy kung ang pag-uusapan ay pulo ng mga dagat, nalalaman po ng buong mundo na ang tinutukoy po ng propesiya kung saan doon natin masusumpungan ang pangangaral ng mabuting balita. Kapatid na rin nato, may iba pa bang bansa na maitukumpara sa Pilipinas pagdating sa bilang ng mga pulo ng dagat? Kapatid na Randy, bilang
kapatid sa pananampalataya, na saksi sa pagkabuhay na maguli. Liwanagin po natin yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah sa chapter 24 verse 15, sapagkat napakarami pong gumagamit nito at upang ito'y magbukas ng liwanag sa mga nakakarinig na nakakapanood sa atin, na tayo ay nagbubulay-bulay at nag-aaralan ng mabuting balita patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan ng marami. So marami pong gumagamit nito. So ang bansang Pilipinas lang po ang may katangian ng katuparan ng hula ni Propeta Isaiah sa pulo ng mga dagat. Amen. Sapagkat ang bansang Pilipinas po ang may katangian na 7,000 more than islands. Amen. Kaya ito pong Pilipinas ang naging katuparan ng hula ni Propeta Isaiah na sinabi ng Panginoon Diyos, sa pulo ng mga dagat, luluhalatiin ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng mga dagat. So, ngayon po ay malalim na katanungan sa mga nakakarinig at nakakapanood sa atin, kapatid na Randy, kapatid na Tirso, kapatid na Tisoy, kapatid na Jim Rose, kapatid na Judain. Ano po ba ang pangalan? Kaya tuwalatin ninyo ang Panginoon sa silangan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat. Ano po ba pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel? Di po ba't sa silong ng mga langit sa pangalan ni Jesucristo ibinigay na ang sino mang sasaksi at magpapatotoo ang luluwalhati sa Panginoon Diyos ng Israel? Amen. Di po ba ang Panginoong Jesucristo ang nagdusa on the cross? Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami na tinubos tayo sa walang kamuluhang paniniwala na sanlibutan. Dito po manggagaling sa pulo ng Pilipinas ang luluwalhati sa Diyos ng Israel. Amen. At ang pangalan po ng kanyang kahariang itinayo sa pulo ng mga dagat, sa silangan, ito po napakalinaw na nagpapaabot ng karunungan ng paniniwala, na nagbubukas ng kaalaman ng paniniwala nating lahat. Luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Amen. So merong kumikilala Amen. sa silangan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Merong naniniwala sa pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Merong naniniwala sa Panginoong Jesucristo na nagpapatotoo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Amen. So napakaliwanag po nung sinasabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah na nangyari sa atin ngayon, na ninuluwalhati natin ng Panginoon Diyos ng Israel sa mga pulo ng mga dagat dito sa silangan sa bansa ng Pilipinas. Meron pong nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay niya maguli. At sa kaalaman po ng marami, kapatid na Randy, na bilang hinirang at pinili at tinawag upang itayong matibay at matatag na kaharian, na tinawag na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. At kay Propeta Isaiah din po sinabi na ang Panginoon ay lilikha ng tahanan ng bundok ng Sayon sa langit. At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. Amen. Sa Kanya rin po sinabi. Kaya naalaman natin at ipinaunawa sa atin ng Panginoong Jesucristo kung paano nangyari sa atin yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah na tayo ang lumuluwalhati sa pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa pulo ng dagat. At nakilala natin ang tunay at isang Diyos na tagapagligtas natin na si Kristo Jesus na ipinako sa krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Kaya nalaman natin na tayo mga participant at followers ng Panginoong Kristo na Kanyang tinawag at pinili na saksihan natin yung nangyaring ginawa niya, na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Tayo po yung lumuluwalhati sa Diyos ng Israel na saksing tapat na nagpapatotoo na binuhay siya maguli. So, meron na pong lumuluwalhati sa pangalan ng Diyos ng Israel sa pulo ng dagat dito sa silangan sa Pilipinas. Amen. At ang nakagaganap po rito ay binigay sa atin ang pangalan ng bayan at kaharian ng Panginoon Diyos ng Israel. Amen. Na lahat ng sumaksi at tinawag ng Panginoong Jesucristo
na mag-aral at maniwala at maglagak na ng tapat sa paniniwala, saksihan na natin yung tunay at iisang Diyos natin na siyang author ng ating paniniwala na gumawa ng matuwid na pinag-aaralan natin at pinaniniwalaan natin. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Amen. Siya po ang tumawag sa atin na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na kanyang itinayo na bayan niyang sariling paghahari na nagpapatotoo na binuhay siya mag-uli. At siya rin po ang pumili sa atin at nagnasa na gawin niya tayong tahanan magpakailan-kailan pa man. Ginawa niyang tahanan yung puso't isip natin bilang mga saksing tapat na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli na tayo ang lumulualhati sa Diyos ng Israel dito sa pulo ng dagat. So napakapalad po ng ating bansang Pilipinas na ating sinilangan na napakapalad ng bansang Pilipinas na dito tayo isinilang sa bansang Pilipinas at merong katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga tinawag at pinili na nagsisipag-aral ngayon. Amen. Na ginamit tayo ng Panginoong Jesucristo upang ipahayag ito na walang bayag at marinig ito ng mga kapwa nating magiging kapatid na saksi sa pagkabuhay na mag-uli na nagpupulong at inaalala natin yung pagdurusa niya sa on the cross Amen. na siya binuhay na mag-uli sa ikatlong araw at tayo yung kanyang bahay na itinayo na tayo yung ginawa niya, pinili niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. So nakagagalap po itong iginawa sa ating dalisay na pag-aaralan na mga sa pagpupulong natin meron tayong inaalala na ginawa ng ating tagapagligtas na siya yung gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin na inaalala natin ngayon na habang tayo nagliintay at nagbabantay bilang dito tayo isinilang sa bansang Pilipinas. Napakapalad po ng ating bansa na may kinikilalang iisang Diyos na tunay ang bansang Pilipinas at may itinataas tayong iisang Diyos na tunay sa bansa ng Pilipinas. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, ako ay tunay at tapat na nananalig ako sa Panginoong Jesucristo na meron pong pangitain na tunay na kung paano nakaranas ng isang napakahirap at napakalalim na pagsubok ang ating bansa. May iniintay po tayong isang buhay na pag-asang darating pa sa ating bansa sapagkat marami pong sinasabi sa mga hula ng mga banal na propeta, mapalad ng isang bansa na may kinikilala, pinaniniwala ang iisang Diyos na tunay. Kaya ako po yung naniniwala na ang buong Pilipinas ay nag-iintay pa ng isang buhay na pag-asang magaganap. At talaga sasalbo ang karunungan at katwiran ng ating tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay na mag-uli. Sasalbo po ito sa napakaraming mga bansa. At ito po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa napakaraming mga iglesia na makikiisa sa paniniwala sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya mag-uli. Dahil siya po ang pinanggagalingan ng lahat ng katiyakan at pag-asa nating lahat. At siya ang tagapag-ingat natin dito sa madilim na sanlibutan. Kaya po nakakaranas lang tayo ng mga ganito mga pagsubok sa ating bansa dahil meron pong matutupad na hula sa ating bansa, mga kapatid at mga kaibigan sa pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng mundo. At sa lahat nga po ng mga nagtatanong, ito'y isang napakadalisay at bukas na kalooban na niloob ng Panginoon Diyos upang sa napakaraming nagsisipagtanong, sa dami na rin na naparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagsisipangalan na malapit ng pumarito ang ating tagapagligtas. Lumilitaw po sa ating pag-aaralan, mga kapatid sa pananampalataya, bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng mag-uli. Lumilitaw na napakaliwanag sa atin ang kalooban ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating paglalagakan ng paniniwala sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lumilitaw na yung katuparan ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Lumilitaw po ito ngayon na sa mga kalalakihan at kababaihan na mga nalito na mga nagsisipagtanong na nasa muling pagparito ng ating tagapagligtas
Ano pangalan nung talagang dalisay na relihiyon na babalikan niya at sasalubong sa kanya? Lumilitaw po mga kapatid at kaibigan sa hula ng mga banal na propeta. Yung po mga lalaki at mga babae na nakakarinig ng talakayan at pag-aaralan natin ngayon na i-convert sa paniniwala, ang binibigyan ng katiyakan sa paghihintay at pagbabantay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na meron tayo matibay na at matatag na mga relasyon na saksi tayo na binuhay siya muli sa ikatlong araw. Amen. Maliwanag po ba sa atin mga kapatid na Amen. sa pag-aaralan natin ay talagang tayo ay dinaragdagan ng paniniwala, ng pag-asa, ng kaalaman na habang tayo nagpupulong ay nag-aaralan tayo ay pinalalakas naman sa kahinaan natin upang magkaroon tayong talagang matibay at matatag na pag-asa na kung paano tayo pinatawad sa ating kasalanan nang tayo naligaw sa paniniwala, wala nang kapangyarihan sa atin ang mga salot ng mga sakit at karamdaman dumarating sa sanlibutan, kundi tayo pinatawad na, talagang binigyan na tayo ng securities at talagang iniligtas na tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan at binigyan na tayo ng katiyakan sa paghihintay natin at pagbabantay sa muli niyang pagparito na tayo mga individual na nakikiisa sa pagpupulong ang mayroong matibay at matatag na relasyon bawat isa na tinawag at naniniwala tayo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Mga saksi tayong tapat ng ating tagapagligtas na nag-aaral ngayon at inaalala natin yung hula ng mga banal na propeta na yung ating tagapagligtas at manunubos ang katubaran ng hula ng mga banal na propeta na tayo yung lumumulwalhati sa pangalan ng Diyos ng Israel. At tayo po ang nagtataas ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan at ng kanyang layunin at inisip at kaparaanan sa atin ngayon. So napakaliwanag po mga kapwa ko mananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. At ang isang nakagagalak po rito at napakapalad natin, napakagaan pasanin ng kanyang alituntunin at napakagaang ipamuhay nito dahil lagi nating aalalahanin yung hula ng mga banal na propeta na ang ating tagapagligtas, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na sa paglalakbay natin siya yung kalasag at bakuti na nananahan sa puso natin na nabubuhay tayo ng mayroong pananampalataya sa madilim na sanlibutan. Amen. Kaya yan po isang napakapalad natin mga kapatid sa pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli na habang tayo naghihintay, kasama tayo sa mga pagpupulong at pag-aaralan at ang banal ng kasulatan naman po nakatalat yan kahit saan Department of History may mga talagang mabibili tayong banal ng kasulatan na kahit sa ating mga tahanan tayo makakabahagi sa pagpupulong kapag napanood natin yung account ng pangalan ng data ng dalisay na relihiyon na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo na yung account po na yan sa YouTube talagang hindi lang sa YouTube naka-register yan kundi yan po yung registered in heaven. Amen. Ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. At ayon nga po sa balikan natin sa ating alaala yung binanggit kay Propeta Mikas sa chapter 4 verse 1. Ngunit sa huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at ang mga tao ay paroroon sa kanya. Maliwanag po kapatid sa pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli na sa bundok po ng Sion po pinapupunta ang lahat ng tatawag sa pangalan ng ating tagapagligtas upang makatyak sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen. So ito po yung pinaabot niya sa lahat ng mga listeners at followers ng ating Panginoong Jesucristo na nagsisipagtanong na at mga nalilito na ngayon dahil marami na nangangaral na malapit ng pamarito ang ating tagapagligtas. Amen. So talaga kung paano siya pumunta sa langit, siya rin yung paparito galing sa langit. Amen. Dahil kung paano siya yung pumunta sa langit, siya rin yung bababa galing sa langit na babalik sa sanlibutan na meron siyang babalikan na umaalala naman nung kanyang pinagtiisan at pinagsakripisyoan sa krus. May umaalala na paano siyang namatay para sa kasalanan nating lahat
At kung paano tayong naligtas para sa pag-alala natin na sa ikatlong araw ay binuhay siya maguli sa ikatlong araw. So napakatuwid po at daling unawain ng kanyang alituntunin o ruler na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa tagumpay at kaligtasan at buhay na walang hanggan natin para perehas. At pumapauwi po ito ng kalituhan sa mga nalilito na nagtatanong kung ano ba ang pangalan ng dalisay ng arian o relihiyon na babalikan. Amen. So ang babalikan po talagang relihiyon yung lahat ng pinapupunta doon sa bundok ng Sion na makiisa sa paniniwala na saksihan na natin na binuhay na maguli yung ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Yesu Cristo dahil sa silong ng mga langit walang ibang pangalan Amen. na hanapin tayo upang tayo maligtas. At wala din tayong ibang pangalan na pupuntahan at paniniwalaan kundi sa pangalan ni Kristo Jesus natin ilalagak yung paniniwala natin upang makatiyak tayo na sa muli niyang pagparito, meron tayong iniintay na babalikan tayo dahil tayo kasama sa pagpupulong at pag-aaralan na siya rin naman ang gumawa ng paniniwalaan natin upang pagtibayin niya yung paniniwala natin sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. At tayo po mga kapatid ay inimbitahan niya dito sa mundo at tayo hindi taga-mundo dahil tayo talagang naalipin na ng walang kabuluhang kultura, tradisyon ng pamumuhay ng tao. Kaya tayo iniimbitahan niya upang tayo magsaliksik at mag-aral na at makatyak na tayo na sa muli niyang pagparito meron tayong ginaganap at ginagawa na ginawa ng ating tagapagligtas. At ipinapahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo at ginamit niya tayong spiritual key na magmulat sa katulad natin na naligaw din sa buong sanglibutan. Amen. At kaya binibigyan niya tayo ng wisdom upang lumaganap ito at magkaroon din ng talagang malalim na inspirasyon, yung katulad nating mga iglesia na tinubos niya sa walang kabuluhang kultura, tradisyon ng paniniwala ng tao. Amen. At tayo yung kanyang pinaghandaan ng tahanan sa langit at natupad sa atin yung sinabi niya kay Propeta Isaias niya sa chapter 4 verse 5 at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok na Sion. So ang tunay na iglesia rito na itinayo niya yung iniimbitahan niyang makikipagpulong at makikipag-aralan, magsasaliksikin natin, aaralin natin yung hula ng mga banal na propeta at mararamdaman natin na natutupad sa atin yung hula ng mga banal na propeta na inimbitahan ng mga bisita. Kaya tayo naging bisita ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Iniintay na natin yung kanyang pagparito, nadatnan niya na tayo yung kanyang panauhin. Amen. Na tayo yung nagsisipag-aral ng hula ng mga banal na propeta na ang Panginoong Jesucristo ang hula ng mga banal na propeta na inaalala natin ngayon na pinagtitibay tayo sa paniniwala upang makatiyak na tayo na sa muli niyang pagparito tanggapin na natin yung putong ng karangalan na ibibigay niya sa atin, yung buhay na walang hanggan. Kaya ako'y nagagalak, mga kapatid, sapagkat ako'y naniniwala na ang bansang Pilipinas ay merong iniintay na bukang liwayway at buhay na pag-asa na talagang mababago pa ang sistema ng ating bansa. Dahil lagi nating doon sa mga binibigyan na ng pagkaunawa sa ating pag-aaralan at napakadalisay ng pag-aaralan na ginayak sa atin. At ito kung paano ma-challenge tayo, ma-challenge din ng marami. At kung paano i-convert tayo, i-convert din niya marami. Nationwide, worldwide. Amen. Na walang bayad. Amen. At hindi tayo pagdududahan mga maraming nakakarinig sa atin sapagkat ang pinag-aaralan natin ay ginawa at pinagsakripisyohan ng ating tunay na author at gumawa ng matuwid na inaaralan natin ngayon yung ginawa ng ating tagapagligtas. Amen. Kaya nakagagalak na sa pagkakahirang sa atin na tayo itinayo niya sa paniniwala na kanyang sariling bayang pag-aari na binibigyan niya tayo talaga ng napakadalisay na pag-aaralan na inaalala natin yung sacrifice niya on the cross. Mararamdaman natin na natutuwa yung ating tagapagligtas nung tayo ay tinubos niya sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Kaya ginamit niya tayo maging channel of blessing spiritually
sa buong mundo, nationwide, worldwide, na walang bayan. Amen. At tayo naman, haharap naman tayo sa buong mundo, sa lahat ng mga nagtatanong, at handa tayong sagutin yung mga katanungan. At ang Panginoon Diyos naman naglatag na naman na sinabi niya doon kay Propeta Isaiah, magtanong kayo sa akin at ako'y sasagot sa inyo. Amen. At ito naman yung kanyang tipan, dito naman tayo magsasaliksik upang sa maraming magtatanong magbulat naman yung mga magtatanong sa kaalaman at ma-inspired at makatiyak yung magtatanong na sa pagparito ng ating tagapagligtas naging bahagi tayo sa pagpupulong at pag-aaralan upang tayo sumagana at lumago sa paniniwala at nang hindi tayo mahatulan sa muli niyang pagparito. Dahil tayo yung tinawag, pinili niya upang alalahanin natin yung kanyang paghihirap on the cross, na tayo yung kanyang mga bisita na umaalala ng kanyang mga paghihirap sa krus ng Kalbaryo upang huwag tayo makaranas ng kahatulang darating sa muli niyang pagparito. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng muli, ako po ay nagagalak sa Diyos Ama ng Panginoong Kristo dahil natupad sa atin ang sumampalataya sa isinugo sumasampalataya at naniniwala sa nagsugo. Isang napakatibay at napakatatag ng hula na nangyari sa atin ngayon at nagbukas sa atin ng kaalaman at paniniwala na ang tunay palang kaharian na itinayo niya yung mga gaganap ng patotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. At yan din po yung katwiran na hatulan ang lahat ng mga nakarinig at di nakarinig na nagpaunlak sa imbitasyon sa pagpupulong at pag-aaralan ng ministeryo o ng bahay ng Panginoong Kristo na itinayo, na gumaganap at gumagawa at nakikinig ng hula ng mga banal na propeta sa panahon ng kawakasan. Tayo yung mga panauhin niya, tayo yung mga bisita niya dito. Ito yung kanyang inihanda sa atin na pagkain espiritual na gaganapin na po natin. Kaya natupad sa atin yung hula ng mga banal na propeta do sa mga nagtatanong. Ang Panginoong Kristo rin po ang tumatawag sa atin bawat isa. Siya rin po ang humirang sa atin bawat isa. Siya rin ang pumipili sa atin bawat isa. Hindi po tayo ang pumili sa Kanya. Maliwanag po ba, mga kapatid sa pag-aaralan na pinagtitibay tayo sa paniniwala? Kung paano tinawag si Josue na sinamahan si Propeta Moises hanggang sa alisin sila sa pagkakaalipin ng Ehipto, hanggang sa marating ni Josue ang land of promise, ang lupang pangako, ang Kanaan. Kung paano ipinakita kay Josue na mag-aral ka araw at gabi, magpakatibay at magpakatatag ka, gayon din tayong tinawag at pinili ngayon. Magpakatatag at mag-aral at alalahanin natin lahat ang hula ng mga banal na propeta, ang ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Manatili tayo sa palatuntunan ng hula ng mga banal na propeta. Manatili po tayo sa mga nagtatanong, ipamuhay natin yung kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli hanggang sa marating natin yung finishing line, hanggang sa muli niyang pagparito, mga kapatid at mga kaibigan sa pananampalataya sa pagkabuhay na magmuli. Ang Panginoong Kristo po ang susi ng kaligtasan nating lahat. Siya po yung namatay at muling nabuhay, na wala ng kapangyarihan pa ang hades ng impyerno ng kamatayan sa atin. Dahil kung paano tayo binigyan ng regalo ng buhay na walang hanggan, na wala ng pangalawang kamatayan pa, kundi nag-iintay na po tayo at kasama na tayo sa pagpupulong at pag-aaralan, na minumulat na tayo sa maliwanag na pagkaunawa, na tayo po, yung mga nagtatanong na gusto nating malaman yung tunay na relihiyon na itinayo ng ating Panginoong Kristo, na kanyang babalikan sa muli ng pagparito, kaya paparito siya. Maliwanag po ba sa atin, kapatid na Randy, sa talakayin natin, sa pag-aaralan natin? Amen po, kapatid na Renato. Kaya nga sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, inyong nasumpukan ang mga kasagutan sa inyong mga katanungan.
narinig nyo ang pagpapatibay ng mga propesiya at pagpapatotoo ng mga banal na apostol. Nalaman natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, na ang panggagalingan ng pangaral ng Ebanghelyo ayon sa propesiya ay ang kanyang bayan. At nalalaman din natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, na sa bayang ito, sa banal na bundok ng Zion, lumuluklok ang ating Panginoong Diyos na sa kanya magbubuhat ang mabuting balita. At nalaman din natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, na ang bansang tinutukoy sa silanganan, ito'y walang iba, kundi ang bansang Pilipinas. At atin naman pong malalaman ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, na ang hula sa pagkakatayo ng banal na bundok ng Zion sa Propeta Micas ay natupad na, sapagkat kung iyong sasaliksikin sa talaan ng ating republika sa Security and Exchange Commission, masusumpungan mo, mga kapatid at mga kaibigan, ang katuparan ng propesiya na ang banal na bundok ng Zion ay nakatala sa bansa ng Pilipinas. Sana po, mga kapatid at mga kaibigan, naway ang Panginoong Diyos ay nakatugon sa inyong mga katanungan at nabigyan ng kapayapaan ang ating mga puso at ang ating mga isipan. Kaya hingan po natin ang panghuling mensahe, ang ating kapatid na si Renato, sa lalong ikatitibay at pagbibigay ng tatak sa puso at pag-iisip natin ng mensahe na ating nasumpungan. Sa mga kapatid ko na nagsisipagtanong, ng tunay na relihiyon na babalikan sa muli niyang pagparito, tayo po yung tunay na relihiyon na babalikan niya. Kaya tayo babalikan, meron tayong inaalala na kasama tayo sa pag-aaralan, kaya tayo ginawa ng tipan. Aalalahanin natin yung sakripisyo niya sa krus. Naunawaan po ba natin na tayo yung itinayo niyang kaharian sa ibabaw ng bato na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Tayo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen. Tayo po ang nakarecord na relihiyon sa langit. Kaya po tayo po yung may mga kaugnayan at may mga relasyon dahil tayo yung mga pinili at tinawag at tinirang na meron tayong inaalala nung tumawag sa atin na tayo yung nagpapatotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Kaya po doon sa mga nagsisipagtanong, bilog ng Panginoon Diyos ito para mamulat tayo sa maliwanag na pagkaunawa. Nasa mga katanungan natin ang kasagutan tayo pala mismo yung nagtatanong na kasagutan, na kaharian, natutupad ng katwiran ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ang katwiran po niyang ginawa nung siya nag-sacrifice on the cross hanggang kamatayan, sa ikatlong araw binuhay siya maguli. Yan po yung katwiran ng ating tagapagligtas na pinaniniwalaan na may relasyon tayo ngayon. Amen. Kaya doon sa mga nagsisipagtanong, tayo yung ikino-convert sa paniniwala na meron tayong paniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas. Saksi tayo doon sa ginawa niya na binuhay siya maguli. Tayo po yung nagpapatotoo. Tayo po yung pinili niya at ninasa na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Ginawa niyang tahanan yung puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli. May mga relasyon tayong lahat. Tayo yung naghihintay sa muli niyang pagparito na umaalala ng kanyang pinagtiisan sa krus. Tayo yung tinawag at pinili niya at hinirang niya na itinayo niya matibay at matatag na kaharian. So ang bilin po sa atin, sa mga nagtatanong at ininumulat ng Panginoong Jesucristo at siya din ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa atin, huwag tayong paniligaw sa mga naparito mandaraya. Dahil talagang marami na pong lumitaw sa pangalan ng ating tagapagligtas, hindi na po bago yan. 2,000 years ago na po ang nakalilipas, napakarami na pong naparito sa pangalan niya na nandaraya sa aral. Ang tunay pong tinawag ng Panginoong Jesucristo, itinuturo po yung ginawa nung tumawag. Itinuturo po yung ginawa nung tumawag sa atin na kung paano siyang nagdusa on the cross para sa katubusan ng marami. Itinuturo po yung kanyang pagdurusa sa cross. Maliwanag po ba sa mga nagtatanong na tayo yung ikino-convert na kaharian, na bayang sariling pag-aari niya na kanyang pinili. Tayo yung mga saserdote
na may babala sa atin na huwag na tayong paliligaw pa sa mga naparitong nangangaral sa sanlibutan. Napakarami na pong naparito sa pangalan niya. Manatili po tayong tapat doon sa lahat ng mga nagtatanong na tayo yung kaharian niya na itinayo, na lumitaw dito sa silangan, sa pulo ng mga dagat. Tayo ang lumuluwalhati sa Diyos ng Israel na nagpapatotoo sa lahat ng mga bagay na nangyaring tanda ng hula ng mga banal na propeta. Huwag po tayong patuturo sa ibang nangangaral. May gumawa pong matuwid na ating guro na nag-alay ng buhay sa ating lahat. Siya po ang gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin. Nakikilala natin yung tunay na nangangaral kung ipinapangaral yung ginawa ng guro ng paniniwalaan natin. Maliwanag po ba? Doon sa nagtatanong, tunay na dalisay na relihiyon ay tinayo na babalikan ng ating tagapagligtas. Yan po yung babala niya sa ating lahat na binibigyan at pinapaalala sa ating lahat. At kami po yung nagagalak at napakapalad ng ating bansang Pilipinas na merong iniintay na talagang bukang liwayway na talagang ang bansang Pilipinas magliliwanag pa ito sa kaluwalhatian ng Diyos ng Israel. Dahil natupad na po dito yung hula ni Propeta Isaiah sa pulo ng mga dagat, luwalhatiin ng Diyos ng Israel. So ang bilin po sa atin, sa lahat ng mga nagtatanong na ngayon ay nakarinig ng talakayan at pag-aaral at pagpapaalakasan ng paniniwala, na on social media, transparent, na walang bayad po ito. At every Sunday po ito, abangan po natin, may data po sa YouTube po ito. Abangan po natin para lagi tayo ma-refresh, lagi tayo manariwa. At kung paano nga ang Panginoon Diyos ay tumatawag ng kanyang mga hinirang, nangyayari yung mga yung nangyayari kalooban niya doon sa mga hinirang niya. At tayo naman yun sa panahon ng kawakasan na tinawag sa pangalan ni Kristo Jesus, sa isip at sa salita ay makapangyarihang propeta, lahat po'y magaganap yung kanyang sinabi sa panahon ng kawakasan. Kaya po mapalan, mga kapatid, yung sinasabi sa aklat ng Revelasyon doon sa na magaganap. Ano po? Ito na yung magaganap sa Revelasyon chapter 22 verse 7. Na doon sa mga nagsisipag tanong na ang Panginoong Jesucristo rin na nagmumulat sa atin ng pagkaunawa, papalad ang tumutupad ng aklat ng mga hula na nakasulat dito. Amen. Mapalad po ang tumutupad o bumabasa sa aklat ng hula na nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo na nag-imbita sa atin doon sa mga nagtatanong, madali na siyang paparito. Kaya po narinig natin doon sa mga nagtatanong, para makatakas tayo dyan o maka-escape tayo sa walang kabuluhang paniniwala, i-focus natin yung i-concentrate natin sa Gospel of Christ dahil ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Siya po ang tagapagligtas natin, ang author ng paniniwala natin, na sinabi niya na kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Amen. Maliwanag po ba doon sa mga nagtatanong na tayo po yung kaharian na itinayo niya, na itinala niya sa langit yung pagpupulong at pag-aaralan natin na nagsisipag-intay sa muli niyang pagparito. Amen. Pangunahan mo kapatid na Randy sa pagpapasalamat sa mga listeners ng Panginoong Jesucristo na tayo ginamit niya na instrumento upang mamulat sa mga nagtatanong, madagdagan yung mga nagtatanong ng kaalaman sa paniniwalang espiritual at makatiyak ka sa pagbabantay at pag-iintay na kung pumarito man yung ating tagapagligtas kasama sila sa mga tanong nila at sinagot sila ng ating Panginoong Jesucristo, binigyan ng katiyakan na kasama silang sasalubong sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Na valido sila at accredited sila sa banal na bundok ng Sayon. Kaya po mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng nagtatanong, tiyak naman po na sinagot tayo ng ating Panginoon at ang iyong katanungan ay katanungan ng marami. Ugit ito'y isang napakadakilang partisipasyon upang imulat ang ating mga puso at pag-iisip sa lahat ng tao na tumataan sa buong sanlibutan upang tanggapin natin ang isang dalisa at banal na kapayapang nagbubuhat sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ang ating kalayaan ay sumasa atin. Patuloy tayong maging bahagi ng talakayan ng banal na bundok ng Sayon upang patuloy na tayo dagdagan ng dalisay na pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng mga bagay na natututunan natin sa aklat ng buhay.
Sama-sama tayo magsidalangin at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na hari ng pag-ibig at kapayapaan, kami nagagalak na itaas sa iyo ang aming dakilang pagpapasalamat sapagkat ikaw ay patuloy na tumutugon sa aming mga katanungan. Salamat Panginoon, pinayapa mo ang aming puso't isipan at ito'y patuloy namin babaunin habang kami ay naglalakbay bilang mga mananampalataya sa sanglibutang ito. Patuloy namin tinataas sa iyo ang buong kaluwalhatian at kapurihan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na mamulupos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Amen.